Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Sasamahan po natin ang tatay, ang lingkod ng Diyos, ang kanyang apostol sa huling kapanahunang ito in Romans 8:31 to 32 and Matthew 1:23. At siya po'y may pamagat na true Christ. And I quote, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?" Matthew 1:23, "Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel," which is translated, God is with us. And again, in Matthew chapter 1, verse 21, "She will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins." So, mula po noon hanggang ngayon, ay hindi po tumitigil po yung maraming pagtatanong. So kung bakit tayo po mga biblical authenticated Christian, wala nang mukhang bibig, kundi ang pangalang Jesucristo. Bakit ganun po tayo ka-addict sa Kanya, ka-obedient, ka-fanatic, na wala po tayong in-idol, kundi siya lamang, at yung atin pong pag-ibig sa Kanya ay all out. Sold out, beyond question. At yung ating pong commitment ay undying, yung ating devotion po ay unhindered. Siyak po yung marami na anong klase pong katotohanan yung nasa likod ng pangalang Jesucristo at bakit ganito po tayo sa Kanya. Marami pong kadahilanan. Una, na lahat po ng kailangan natin. Pag sinabi ko pong lahat, ang ibig pong sabihin ay lahat. Sa Diyos, ay atin pong matatagpuan, makukuha at matatanggap sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko po, lahat po ng kailangan natin sa Diyos, ay atin pong makukuha at matatanggap sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung dumating po si Jesus sa mundong ito, ay dineclare niya po nang wala pong pasubali ang salitang I am. At ito po ay makikita natin lahat sa Book of John. At ito po ay tinatawag na the 7 I am of the Lord Jesus Christ. Ngayong number 7 po sa Bible ay number ng Diyos. Ito po ay nagpapaabot po ng completion, perfection, kaganapan, kasakdalan ng lahat. At ang sabi po ni Jesus in John 6:35, "I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst." Ikalawa, John 8:12, ang sabi niya, "Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life." John 10:9, "I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and go out and find pasture." John 10:11, "I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep." John 11:25-26,
I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. And we believe that. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. And then, in John chapter 15, verse 1, I am the vine, and you are the branches. And also in verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, you can do nothing. Dito po makikita po natin yung katotohanan na wala pong iba na pagkukunan o dadaanan ng lahat ng ating kailangan sa Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. I am. Pumapatungkol po sa Kanya. At ang sabi po na Acts 4:12 ay ito, there is no salvation in any other, for there is no other name. Take note of that word, for there is no other name. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala raw pong ibang pangalang inilagay sa ilalim ng silong ng langit upang maging daan ng kaligtasan ng lahat ng bawat isa maliban sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. For there is one God and one mediator between God, that is the Father, and men, the whole world, the man Christ Jesus. Amen. Wala raw pong mediator, tagapamagitan sa Diyos at sa sangkatauhan maliban. Nag-iisa lamang, kaisa-isa lamang, at yun po ang Panginoong Jesucristo. Philippians 4:19, and my God shall supply all your need. That's it. All your need. Ito po yung binabanggit ko kanina pa ng paulit-ulit. All your need. According to His riches in glory by Christ Jesus. And my God, God the Father, shall supply all your need according to His riches in glory. Hindi po yung kayamanan ng mundong ito, kaluwalhatian ito, kung ano meron siya, but according to His riches in glory by Christ Jesus. At ito po yung reason kung bakit isinent ng God the Father si Jesus sa cross. At yun po ang sabi ng John 3:16 and 17, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So dito po malinaw na dahil gayon na lamang po ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang bigyan ang lahat ng pagkakataong sa kanya ay sumampalataya at hindi mapahamak sa apoy ng impyerno bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So sinasabi po rito ng salita ng Diyos, ang purpose ng pagsisenya sa kanyang bugtong na anak, hindi para i-condemn ang world, sapagkat siya po'y dati na pong condemn nung siya po'y magkasala, kundi para siya po ay iligtas. At ang kaligtasan yan ay matatamo lamang, makukuha lamang ng lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Again, in Romans 5:89, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us.
Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Dito po malinaw na yung kasalanan po ng sangkatauhan ng bawat isa, meron pong kaparusahang kamatayan. Siya po yung nag-i-invite ng wrath at puot ng Diyos. Pero ang sabi po ng Biblia, hindi natin naranasan yan, bagkus tayo po ay na-justified na pawalang sala, na-acquit sa atin pong kasalanan at yung parusang nakalaan para sa atin ay natanggal. At sino pong kumuha? Ang Panginoong Hesukristo. Na sa pamamagitan ng kanyang dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay napawalang sala. At yun din po ang sinasabi ng 1 John 1:7, that the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins, past, present, and future. Praise God. At ang sabi po ng 1 John 3:16 ay ito, by this we know love, because He, that is Jesus Christ, laid down His life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Dito po naintindihan po natin, mga minamahal ko, ano pong pag-ibig. At yun po ay mula sa Diyos, at ito po ipinakita niya sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob, pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Yun po ang reason kung bakit naintindihan natin kung ano po ang pag-ibig, ano ang nature ng pag-ibig, at sino po ang source ng pag-ibig, sino ang pinanggalingan. Yun po ay sa pamamagitan ng sacrificial life ng Panginoong Hesukristo na kusang ibinigay ng Diyos God the Father sa atin, sa sangkatauhan, upang tayo po ay iligtas. Now in 1 Corinthians chapter 15, we read, ito po ang complete definition ng gospel. Napakarami po kasi nagtuturo ngayon. They are claiming they are preaching the gospel, but let me educate those who claim they preach the gospel. Ito po ang totoong definition po ng gospel, at ito po talaga ang nagko-confirm whether what they preach or preaches or teaches is the true gospel or the false gospel. And I quote, 1 Corinthians 15, moreover, brethren, I declare to you, which also you receive, and which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. 3, for I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. 4, and He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. And He was seen by Cephas, then by the 12. After that, He was seen by over 500 brethren at once, or one time, o kaagad, of whom the greater part to the present, but some have fallen asleep. After that, He was seen by James, and then by all the apostles. In verse 8, then last of all, He was seen by me also, as by one born out of due time. So dito po makikita natin po yung substance o ingredient ng gospel. Ano po yun? Number 1, Jesus died for our sins. At yun po yung pinag-uusapan natin kanina pa. The reason He was sent by God to die for our sins. At ang purpose ng Diyos is to save the world. At ang motivation ay for God so loved the world. Second, He was buried. Pagkatapos niya pong mamatay, siya po ay inilibing sa tomb ni Joseph. Nang ibig pong sabihin ito, yung pong tomb na pag-aari ni Joseph, na paglilibingan niya kung siya po ay mamamatay, at yung po ay guarding tomb lang. Ibig sabihin, siya po ay pangmayaman. Personal tomb po yun, hindi po siya public cemetery. Kung tayo po ay pupunta ng Israel, makikita po natin ang isang malawak na lugar sa Jerusalem na kung saan ay libingan. Marami pong nakalibing doon, iba't ibang klase po ng
tao. Yung isa pong cemetery ay para sa mga Jew. Yung ikalawang cemetery ay para sa mga Muslim. At yung ikatatlong cemetery ay para sa mga Christian. Ito pong tomb ni Joseph ay wala ron. Siya po'y separated, siya po'y garden tomb, ito po exclusive para sa kanya, ito po'y tomb ng mayaman. Kaya nung si Jesus po ay dinala doon sa tomb ni Joseph, ito po'y nagre-represent ng redemption po ni Joseph at ng buong mundo. Nang ibig sabihin, yung kamatayan ni Joseph ay wala na, kinuha na ni Jesus. He was buried. Amen? He was buried. And that he rose again the third day according to the scriptures. At pagkalipas ng 3 araw, pagkatapos na siya ba'y tumuloy ng hell at magbata po doon ng apoy ng impyerno for 3 days, sa kagalakan ni Satanas at mga demonyo, sapagkat para sa kanila yung pong Redeemer, yung Savior, yung Anointed One, yung Messiah, ay namatay at nandoon sa impyerno sa kanila pong jurisdiction under torment in the fire of hell. But Satan is mistaken. Satan is defeated. Sapagkat ang sabi ng Bible, pagkalipas ng 3 araw, si Jesus po'y bumangon mula sa mga patay. Amen? Forever He is glorified. Forever He is lifted up. Forever He is risen. And He is alive. I said He is alive. I said He is alive. At yun po ang gospel. Yun po ang victory ng church. At yun po ang katotohanan ng redemption at great eternal plan ng Diyos sa sangkatauhan. Jesus died for our sins. He was buried. He rose again from the dead. And He is alive. He is risen. He is alive. I said He is alive. He is glorified. Hallelujah. At ang sabi po ni Jesus sa Revelation 1:18, nung siya po'y mag-appear po kay Apostle John on the Isle of Patmos, na kung saan siya po itinapon po ng Emperor na si Domitian sa laki po ng galit po sa kanya, sapagkat nung papugutan na po ng ulo ni Nero, yung dalawang great apostle, and that is Paul and Peter. Ang sumunod pong emperor ay si Domitian, at ang naiwan po na overseer o leader po ng church sa Asia Minor, at yun po yung 7 churches in the book of Revelation, ay si Apostle John. Nasa gitna po ng intense persecution na sinasabi na marami scholar theologian ay mas matindi kaysa ginawa ni Nero nung kanyang kapanahunan, Apostle John stood his ground and overseer the church. Even though alam niya, it takes his life. It will bring him to martyrdom. Pero hindi niya po pinabayaan yung 7 churches. At ang persecution po ay tumagal. At sangayon po sa marami, he was thrown into the Isle of Patmos around AD 86 to AD 96. At ang sabi po ng Bible, I want you to listen and hear the word of God. Nung siya po'y nag-isa sa Isle of Patmos, ang tanging kasama po yung mga beasts. Walang tao, a very lonely place. Na mas matindi po ito sa quarantine period, mas matindi po ito roon sa isolation, mas matindi po ito roon sa mental institution. Sapagkat dito ay mababaliw ka. Dahil wala kang makikitang tao, wala kang makakausap. Ang kasama mo rito ay ahas, mga beasts, mga wild animal. At ito po hindi po ito garden place. Ito po ay lugar ng mga beasts. Ito po ay isolated place na wala pong nagpupunta ron. Doon po siya tinapon po ni Emperor Domitian. But praise God, listen please. Ang sabi po ng Bible ay ito. Verse 9, Revelation 1, I, John, both your brother and companion in the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ.
Yung tribulation po rito, mga beloved, ang ibig pong sabihin ay persecution. Intense persecution. In the tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ was on the island that is called Patmos for the word of God. Now watch this. And for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day. Now, ito po ang tamang interpretation. He was in the Spirit on the Lord's day. Hindi po sinabing the day of the Lord. Iba po in the day of the Lord sa Lord's day. In the day of the Lord, it means judgment, vengeance, yung pour out ng wrath ng Diyos sa sangkatauhan. At ito po pwede nating i-connect sa the Great Tribulation period. Pero ang ginamit pong word po rito ng apostle ay ang salitang, I was in the Spirit on the Lord's day. And what is the Lord's day? Sunday. And I heard behind me a loud voice as a trumpet saying, ito na po, red letter na po ito. Pag nakabasa po kayo ng red letter sa Bible, ang ibig sabihin si Jesus po nagsasalita nun. And he goes in and said, verse 11, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. In verse 18, inulit po ni Jesus, itong sabi niya, I am He. Verse 17, last word ng verse 17, yung red letter, Jesus said, do not be afraid. I am the first and the last. 18, I am He who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love cannot be overcome. Oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your power? Our God, our Savior, our Lord was resurrected. Amen. I am alive forevermore. Amen. Oo, I die. I was buried. But I arose again from the dead. I am alive. I said, Jesus Christ is alive. And because He is alive, walang pwedeng pumigil sa Kanyang pagbabalik para kunin tayo the any moment rapture of the church. Hallelujah! Ang sabi ko, dahil siya po'y buhay, walang kakayanang sino man upang pigilin ang Kanyang muling pagbabalik para kunin tayo anumang araw at anumang oras. Woo! Hallelujah! Amen. Glory to God. Now, ano-ano po ang mga bagay na kailangan natin sa Diyos na kay Jesus lamang natin matatagpuan? Wala nang ibang pagkukunan siya lamang. Of course, una po sa lahat ay ang atin pong salvation. 400 times ang New Testament. Ito pong infallible, precious, perfect book na ito na hawak ko. Ang New Testament ay nagsasabi 400 times si Jesus po ang Messiah. Wala nang iba. More than 300 prophecies in the Old Testament was fulfilled by Jesus dahil siya po ang Messiah. So, ang ibig sabihin, bago dumating si Jesus sa mundong ito, tumuon ng cross, inilibing, nabuhay na maguli, ay sinabi na po ng Old Testament, mahigit 300 ulit ang katotohanan yan. You may ask question, why God do that? Of course, that only to confirm the truth that He is the Son of God, the Savior of the world, the Messiah, the only Savior of the world, but to settle the lies of the devil, to defeat the lies of the devil once and for all. Sapagkat alam ng Diyos, lahat ng paraan ay gagawin ni Satan para i-discredit ang resurrection ni Jesus. Kaya, inunahan na po siya ng Diyos. At lahat po ng binasa ko po kanina, mga chapter at verses, ay pumapatungkol sa ating kaligtasan. Si Jesus lamang po ang pinanggalingan nun. Isaiah 53:4 and 5, in addition,
Surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteem Him stricken, smitten by God, and afflicted. 5. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Sa Tagalog po, ang sabi ron, siya'y nasugatan dahil sa ating mga kasalanan. Siya'y binugbog dahil sa ating mga pagsalansang. Ang parusa ng para sa ating kapayapaan ay kinuha niya. Sa mga sugat niya, ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay gumaling na. Amen. Now, yung salita pong salvation sa Bible, ang ibig pong sabihin po nun, sa original Greek ay soso. Ang ibig sabihin ay soso. S-O-C-O. Sabihin natin lahat soso. Yun pong ibig sabihin po nun. Mula sa Greek word soso. S-O-C-O. At ang ibig pong sabihin nun ay ito. Salvation ng atin pong kaluluwa sa apoy ng impyerno. Salvation ng ating mga katawan sa lahat ng sakit at karamdaman. Salvation po natin sa kahirapan. Ako po may kausap dito. Kasama po rito yung success, security, wala akong kausap dito, prosperity, at every day, everywhere, anytime, unlimited. Unstoppable victory. Amen. Yan po ang totoong gospel. At pag hindi ganito ang pangangaral ng nagtuturo at nagsasabing siya po ay nangangaral ng gospel, siya po ay wala sa katotohanan at ang sinasabi niya po ay lie at counterfeit. Amen. Na siya lamang po ang magbibigay sa sangkatauhan, deliverance from the works of the devil. 1 John 3:8-9. He who sins is of the devil, has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy, hallelujah, that He might destroy the works of the devil. Nung magkasala po si Adam at si Eve, automatic, yung pong power, dominion, right to control, to rule and to reign, mula sa Diyos na ibinigay sa kanila, ay napunta kay Satan. Nawala po sa tao, nakuha ni Satan. At kasabay po ng pagkakasala ni Adam at ni Eve, yung kasalanan po ay pumunta sa buong mundo. Lahat po ay na-cover nito. And join me please in the book of Romans, chapter 5, verse 12. Therefore, just as through one man, sin entered the world. Sino po tinutukoy ritong one man? Adam. Therefore, just as through one man, sin entered the world. And death through sin. And thus death is spread to all men because all sin. Amen. Malinaw po. Nung magkasala po si Adam, ay pumasok po ang kamatayan sa buong mundo. Amen. Bunga ng kasalanan po ni Adam, lahat po yung naapektuhan. Ito pong ibig sabihin. Ng salitang, and thus death is spread to all men because all sin. Kaya yung pong DNA po ni Adam, yung sin na mula sa kanya, ay bumaba po sa lahat. At yun po ang sinasabi ng Bible, na pinapaliwanag po ng napakalinaw. In Romans chapter 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Wala pang matuwid kahit isa. Sapagat lahat po ay nagkasala. At sabi ng verse 23, the same chapter of Romans 3, for all have sinned. All have sinned. It talks about
humanity, the world, and fall short of the glory of God. Verse 13, for until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned, according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. 15, but the free gift is not like the offense, for if by the one man's offense many died, now watch this, much more the grace of God and the gift by the grace of the one man Christ Jesus abounded to many. 16, and the gift is not like that which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. 17, for if by the one man's offense death reigned, through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. 18, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Now, 19, watch this. For as by one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. So rito po, mula verse 12 hanggang 19, ay sinasabi po ng salita ng Diyos na meron po dalawang taong involved. Sino po yung una? Si Adam. Sino yung ikalawa? Jesus Christ. Ano po yung dinala po ni Adam sa mundo? Kasalanan. At ano po ang naging bunga ng kasalanan sa katauhan? Condemnation and what? Death. Separation from God. At ano naman po, ang dinala ni Jesus, siya po ay dumating sa mundong ito? Grace, forgiveness from the love of God. At ano po ang dinala niya? Si Adam po, ang dala ay condemnation, death, destruction. Ang dala ni Jesus po ay justification, salvation, freedom, reconciliation, eternal life. Kaya lahat ng naki Adam ay nasa kamatayan. Lahat ng naki Kristo ay nasa buhay na walang hanggan. Ang lahat ng nanakay Adam ay nasa guilt, condemnation. Ang lahat ng nanakay Kristo ay nasa grace na justified. Amen. 1 John 3:9. Let us read. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Bakit lahat po ng naki Adam ay nasa sin? Sapagkat yung nature ni Adam nasa kanila. That is the simple nature. Amen. At bakit lahat po ng naki Kristo po ay hindi na pwedeng magkasala? Sapagkat wala na po yung nature na simple. Amen. Ang naiwan po ngayon at pumalit sa mga anak kay Jesus ay yung buhay niya, yung nature ng Diyos. Hindi na po siya pwedeng magkasala. At yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Lahat ng lumang bagay naglaho na. Lahat ay pawang bago na. Ano po yung naging bago? Yung divine nature. Amen. Yung kasalanan mula sa diablo, amen, nawala. At yung buhay ni Kristo, pumalit. Kaya nang dumating po si Jesus, dinestroy niya po ang sinful nature na yan. Amen. Sa bawat isa na tumanggap sa Kanya, winasak niya. Ang sabi ko, winasak niya ang gawa ni Satan. Yung nature na yan, dinestroy niya. Kaya hindi na alipin ang nakay Jesus ng kasalanan. Sapagkat meron na po siyang seed. Siya po'y born of God. Sino po yung seed na nasa kanya?
ang buhay ng anak ng Diyos, si Jesus. Amen. Siya po yung naisilang ng Diyos, si Jesus sa Makanea. Yan po yung kagandahan ng born again eh. Amen. Sabi ko yung kagandahan ng born again, born of God, born from above. Tiniran ka ng Diyos. Actually, yan yung isang malalim na revelation na natanggap ko sa meaning ng born again ng early years ko. God is in us. God lives in us. Dahil hindi makakaranas ang sino man ng pagbabago ng buhay, change life or transformation. Hindi siya makakaranas nun. Ano mang gawin niya. Penitensya, abusan noo, pagiging religyoso, pagpapalit-palit ng reliyon, paggawa ng mabuti, pagtulong sa charitable work at pagtatayo ng charitable institution, pamimigay ng pera at pamumuudbod ng ari-arian. Hindi niya po matatamo yun. Yung pagbabago na yan. Kasi maraming gumagawa niyan para sa kanila yun ang kaligtasan. Hindi po magaganap yun. Hindi nila matatamong pagbabago at wala silang matatamong kaligtasan. Ang pagbabago ng tao ay sa isang bagay lang at kaparaan ang magaganap. At yun po'y walang iba, kundi yung pagkakaroon niya ng nature ni Jesus, yung buhay ni Jesus. Amen. Kaya hindi nyo napansin, lahat ng gawa ng tao para maligtas ay nire-reject ng Diyos. At yun po ang pinapaabot niya from the beginning. Nung magkasala si Adam at Eve, nagkaroon po sila ng guilt, condemnation, shame, takot. Ang unang-unang naramdaman nung mag-asawa na magkasala ay takot. At pag may takot ka na sa puso, wala ka ng peace. Dati noon, yung Diyos, kausap nilang malaya. Pag narinig na nila yung yabag ng Diyos sa paradise, nananabik silang lumapit sa Kanya. Pero eto, nagtatago na sila. At nang makita ng mag-asawang sila po'y naked, ano pong ginawa ni Adam? Kumuha po ng leaves ng fig tree at binalot sa katawan nila. Yun po yung good works. Yun po yung religion. Ang paraan po ng mundo para maligtas ay religion, good works. Nireject po siya ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, kumuha po ng hayop. Pinatay yung hayop at tumulo ang dugo. Yun po ang kaligtasan ng mundo. Yun po ang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Yung banal na dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Kaya napakahalagang maintindihan po natin ito at maipaunawa natin sa lahat. Na naman pong mabubuting gawa ang gawin ng sino man, ibigay man po niya yung lahat ng kayamanan niya sa pagtulong sa kapwa. At pasukan niya ang lahat ng reliyon at siya pa po yung magtayo o mamuno sa isang reliyong itatayo niya. Hindi po siya maliligtas at hindi mahuhugasan ng kasalanan niya. Yun po yung fig tree sa mata ng Diyos. Yun po ay mga dahon ng igos, rejected ng Diyos. Ang tanging way, kinakailangan, ay mabuhos ang dugo. Dugo ng anak ng Diyos na maghuhugas ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen. Dahil ang dugo ng Panginoon, hindi lang naghuhugas ng kasalanan. Yung dugo ng Panginoon, sumisira ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya pag si Jesus ay tinanggap mo na sa puso mo, hindi ka lang naging bagong nilalang. Hindi ka lang malaya na sa sinful nature, sa gawa ni Satan, kundi ikaw ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos. Dati noon, anak ka lang ng mga magulang mo. Nung tinanggap mo si Jesus, meron pang mas magandang bagay na nangyari. Ano po yun? Naging anak ka ng Diyos. At yun po ang sabi po ng John chapter 1, verse 12. But as many as receive Him, that is our Lord Jesus Christ, to them, He gave the right to become children of God. Oh, I love that. Sino man daw po tumanggap kay Jesus ay binigyan ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya lahat ang tumanggap kay Kristo sa isang kisap mata, biglang-bigla naging anak ng Diyos.
Hindi lamang nahugasan ng kasalanan mo, hindi lamang napatawad. Yung pagdating ni Kristo sa buhay mo ang naging daan upang ikaw ay maging anak ng Diyos. At ang sabi ng Romans 8:16, 17, 18, kung tayo nagbata bilang mga anak ng Diyos, kung paano si Kristo ay nagbata, tayo po'y magiging tagapagmana ng Diyos kasama ng Panginoon. Dahil anak ka na ng Diyos ngayon, ano ka na ngayon? Tagapagmana. Kasama ang tagapagmana ng Panginoong Jesucristo na lahat ng pag-aari ng Ama kasi anak ka na iyo. Mula sa kaharian niya at lahat ng laman nito dahil anak ka na iyo kaya palakpakan mo ng malakas, anak, yung Diyos mo sa langit na nagpamana sa iyo ng lahat ng ano yan. At hindi lang po yan. Amen. Naging anak ka ng Diyos, naging tagapagmana, naging tagapagmay-ari ng lahat ng pag-aari ng Ama. At pagdating ni Jesus sa buhay mo, ang sabi ng Bible sa 1 John 5:11, 12, 13, ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin, habang panahon mabubuhay ka, hindi ka pwedeng mamatay. Hallelujah. Wala kayong balak sumigaw ng malakas. Wala kayong balak tumalon. Wala kayong balak pumalakpak. Hindi ka mamamatay habang paano mabubuhay ka. 1 billion year, 1 trillion year, forever and ever we live. At di tayo nabubuhay na hiwalay sa Diyos, sa Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kaharian, di tayo nabuhay na hiwalay. Nang kilalalagyan, kung nasa ng Ama, nasa ng Anak, nasa ng God, the Holy Spirit, nasa ng bilyong anghel, nandun tayo. Woo! Amen. Praise God. Ano ba po ang kailangan natin sa buhay? Bukod sa kaligtasan, kagalingan sa ating mga sakit at karamdaman, kapayapaan. Amen. Yung sin, dadaling ka niyan sa isang buhay na walang kapayapaan, kahit marami kang pera. Palagi kang nag-aalala, natatakot, nangangamba. Kaya ang sabi again ng Isaiah 53 verse 5, the chastisement for our peace, sabihin natin lahat, for my peace, was laid upon Him. Yung raw pong parusa para sa ating kapayapaan, kinuha ni Kristo. Kasi yung kasalanan, talaga malaki kaparusahan yan. Kinuha niya yun. At ano ipinalit niya? Kapayapaan. Ano po pinalit niya? Nung kinuha niya yung guilt natin, yung condemnation, ano po pinalit niya? Peace. John 14:27, Jesus said, peace I live with you. My peace I give to you. Amen. Peace I live with you. My peace I give to you. Amen. My peace. Amen. Anong klase pong peace yung ibinigay niya sa atin? Sabi niya, my peace I give to you. Ano po yun? Yung buhay niya. At yan po ang reason kung bakit yung mga apostol, kahit kinagat ng ahas, hindi natatakot, mapayapa. Kahit patay si Eutico, bumaba po ang apostol at siya po iniyakap na walang pinag-aalala. At pagkatapos umakyat sa ibabaw ng alat, naghuli kami at umalis pabalik, patungo po ng Epheso, amen? O patungo na po ng ibang lugar. Iniwan na po yung Ephesian church at iniwan na sa mga elder ang pangangalaga. Kahit buwinagyo po, apostol doon sa dagat, hindi siya natataranta sapagkat yung kapayapaan natin ay si Kristo na mas makapangyarihan sa bagyo, sa lindol, sa putok ng bulkan, sa tsunami, sa hurricane, at mas powerful sa COVID-19, sa cancer, sa goiter, leukemia, myoma, high blood, mga demonyo, diablo, at kamatayan, kahirapan, kalungkutan. Kaya ang pinakamapayapang tao sa buong mundo, sa gitna ng krisis, ay ang mga anak ng Diyos. Bakit ko po siya ini-stress ng malalim sa inyo?
Kasi wala naman pong reason para yung kapayapaan natin ay mawala. Pag may nagaganap na pangit na bagay sa mundo, umaharap po tayo ng pagsubok ng pananampalataya, tayo po yung nakikidigma. Sapagkat ang kapayapaan po natin ay si Jesus mismo, ang Diyos na nagligtas sa atin, nakatira sa atin. Nawawala lang ang kapayapaan natin pag nakakalimutan natin nakatira siya sa atin. Inaalis natin yung tingin natin sa Kanya at sinusolve po natin yung problema at inaharap natin yung digmaan na nag-iisa kaysa umasa tayo sa Kanya. Dahil habang ikaw ay hindi nag-aalis ng tingin kay Kristo ang nakatira sa iyo, kaya ano pang nangyayari sa paligid mo at ano pang negative ng dyablo ay hindi ka apektado. Bagkus yung kapayapaan mo ay papayapa ng papayapa ang buhay mo. Amen. Nananatili yung peace mo. At sa bawat pangit na pangyayari, papayapa ng papayapa ang buhay mo. Ulitin ko, nawawala lang ang peace natin pag nag-aalis tayo ng mata kay Jesus. Pinapaliwalaan natin yung bulong ng dyablo, kinukumpis natin yung gawa ng dyablo, at sinusolve natin po yung problema sa buhay sa sarili nating lakas, at nakikihamog po tayo sa sarili nating lakas, hindi sa lakas ng Diyos. Pero hindi tayo mag-aalis ng tingin sa Kanya, ay dideklara natin yung pangako niya, gagamitin natin ang authority niya, na iniwan sa atin, purihin ang Panginoon. At magtitiwala tayo sa Kanya tayo kukuha ng lakas sa lahat ng labanan, yung kapayapaan natin na nanatili at ang tagumpay, maliwalag pa sa sikat ng araw atin. Ano ba po ang kailangan natin sa buhay? Joy. Hindi po na ibibigay ng pera ang joy. Sasakyan, tahanan, mga material gifts, o ano pa pong mga luxury thing, hindi po siya masama. Hindi siya masama, pero wag nating kakalimutan, hindi nagbibigay ng joy yan. At kung meron man po siyang ibigay, listen to me please, napakaliit na porsyento, pansamantala. Ang pwede pong magbigay sa atin ng eternal joy, fullness of joy, ano man po ang sitwasyon natin, ay si Jesus lang. Psalm 16:11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. Kaya habang nasa Panginoon po tayo, hindi lang tayo may joy. That joy is fullness of joy. At yun po yung dala-dala ni Apostol Pablo kahit siya po nasa kulungan, hinahataw na latig yung bakal, pinapahirapan. Siya po ay hindi nalungkot, hindi naawa sa sarili, hindi nagkaroon ng bitterness and forgiveness. Ano pong ginawa ni Paul? He rejoiced in the Lord always. Again, he rejoiced. Tingnan niyo po si Tatay, living like Jesus people. Jesus is our shield. Huwag nating kakalimutan. Walang kakayahan si Satanas tanggalin ang joy natin. Kaya gaano kapangit ang gawin niya, kaya gaano kalala ang pagsisinungaling niya. Kaya anumang hinaharap mo, huwag mong kakalimutan, ang joy ay hindi pwedeng mawala. Dahil si Kristo ang joy mo. Pag wala ka ng joy, ang ibig sabihin, either nasa sin ka, o si Kristo wala na sa iyo dahil nag-backslide ka. Pero kung digmaan lamang ang issue at testing ng faith, hindi yan pwedeng mag-alis ng joy mo. Kaya ang gawin mo, be joyful always. Maging mapagpasalamat ka sa Diyos, maging mapag-praise the Lord ka. Psalm 34 verse 1. Ano po sabi ng Psalm 34 verse 1? I will bless the Lord at all times. Plural, sa lahat daw po ng panahon. Good or bad, rain or shine. Amen. In famine or in plenty. I will bless the Lord at all times. His praise, His joy, shall be continually be in my mouth. Kailangan lang ideklara mo yan. Sabihin mo. At pag lagi mo siyang pinupuri, yung joy na nasa sa iyo, ang Panginoon, nag-a-arise, nagmamanifest, at ang Jericho, sa tinadaanan mo, nagkukulaps. Yung Jericho humaharang sa buhay mo, ano man yan, nagigiba. Amen.
At yung mga taga-Jericho na sumisimulo sa mga demonyo, nag-aalpasan sa takot. I will bless the Lord at all times. His praise, the praise of God, the joy of God shall continually be in your mouth. Ano pa po ang kailangan natin sa buhay? Abundant life. Si Jesus lang po pwede magbigay niyan. John 10:10. Jesus said, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Sino po yung thief? Si Satan. At lahat po ng thief ay identify kay Satan. Amen. Lahat po ng nagsisira ng buhay, pumapatay, nagwawasak, nagnanakaw. Whoever they are, lahat po ay identify kay Satan. Huwag natin kakalimutan yan. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Jesus said, I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. Kaya nung dumating si Jesus sa buhay mo, hindi ka lang nagkaroon ng eternal life, nagkaroon ka ng abundant life. Buhay na sobrang masagana, umaapaw sa biyaya. Ano pa po ang kailangan natin sa buhay? Prosperity. Lahat po ng tao sa mundo, kailangan niya prosperity. Kaya nga nagtatrabaho, nag-abroad, nagninegosyo, nag-overtime, nagsisipag. Matanda, bata, lalaki, babae. Ito po, desire prosperity. Si Jesus lang po makakapagbigay nito sa atin. 2 Corinthians 8:9. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Alam na po natin yung grasya ng Panginoon sa Kristo. Ano po yung grace na yan? Ito po yun. That though He was rich, ulitin natin that though He was rich, yet for your sakes, for my sakes, He became what? Poor. That you, through His poverty, might become rich. Kasi alam niyo po, ang kasalanan, talagang dadaling ka nito sa kahirapan, sa lahat ng bahagi ng buhay. Kahirapan. At nung si Jesus po ay namatay sa cross, nilibing at nabuhay na maguli at sumaatin, tinapos niya na po yung kahirapan. Pinilitan niya po ng kayamanan. Kaya, nung araw at oras na si Kristo po ay sumaatin, tayo na po ang naging pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa, sa langit at habang panahon. Kaya ang pwede lamang magsabi na mahirap siya, walang-wala siya, dapat siyang mangutang, at gagawin niya lahat ng paraan para yumaman sa kaparaanan niya ay yung wala kay Kristo. Pero ano man ang hinaharap mo sa buhay pag na kay Kristo, kaysa lang ang confession mo, mayaman ako, bless ako, so much bless ako, forever bless ako, lahat ng sa Ama ay akin. At para mapanatili natin yung ating pagiging mayaman, at kapagmana ng Diyos kasama ng Panginoong Jesucristo, wala tayong dapat gawin kundi sumunod, ng sumunod, ng sumunod, ng sumunod. Anong dapat nating sundin? Mag-ikapu, maghandog, mag-first fruit, manalangin, mag-ayuno, magligtas ng kaluluwa. Kabuhay na banal, malinis, matuwid. So to make the long story short, ikabuhay natin ang buhay ng Panginoon. Yung ating pagiging mayaman habang panahon, mapapanatili natin. Gawin natin ang lahat ng ginawa ng Panginoon. At yung ating pagiging napakayaman, dala-dala natin. And again, naghirap ng buong mundo, hindi tayo apektado. Kasi ang krisis nasa mundo, yung ating pagiging mayaman na kay Kristo. Ang sabi ko, yung krisis nasa mundo, yung ating pagiging mayaman na kay Kristo. Kaya no effect sa atin na nangyayari sa mundo. Ang alam ko, may revelation, lahat yan ay lumulog, lumulundag, lahat ay pumapalakpak, sumisigaw. Ang pwede na magsabing siya po ay mahirap. Dapat mangutang, magpakahirap sa pagninegosyo, pagtatrabaho, pag-abroad, at gawin na lahat ng bagay sa paraan niya para umunlad. Ay yung wala kay Kristo. Pero pag na kay Kristo ka, ano man ang mangyari sa mundo, you are blessed, so much blessed, forever blessed, napakayaman mo. Sapagkat ang pagiging mayaman natin ay hindi galing sa mundo kung kanino pang tao sa reliyon o politiko. Ating pagiging mayaman ay galing kay Kristo dahil kay Kristo.
At nung araw at oras na tinanggap mo si Jesus, naging napakayaman mo na. Kaya magmula nung January 12, 1986, nung tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo sa puso ko bilang personal kong Diyos, manggagamot at tagapagligtas ng buhay ko. Almost 35 years ago na po yun. Magmula noon hanggang ngayon at hanggang mag-rapture habang panahon, napakayaman ko. Ganyan din po kayo. Kaya wala kayong dahilan para magsabing kulang, naghihirap, dapat mangutang. Isa lang ang dapat yung sabihin, ang yaman ko, sobrang yaman ko, walang kagaya yung pagiging mayaman ko. At kung merong nagtatanong, bakit ang yaman nyo? Kayo naman mga pastor lang at mga lingkod ng Diyos, mga walang sweldo, napakayaman, isa lang ang sagot natin. Anak kami ng Diyos. Si Kristo nagpayaman sa amin. Ito po maganda nung si Kristo ay sumaamin lahat ng pag-aari niya, amin. Hindi lang power, hindi lang glory, hindi lang anointing, hindi lang wisdom, hindi lang joy, hindi lang peace, kundi lahat ng kayamanan niya, naturally speaking, financially speaking, eternity speaking, lahat amin. Kaya kami po ituwang-tuwang sinasabing, His name is Jesus Christ! The only name given under heaven where men can be saved. Ano po, kailangan po ng lahat. Sa buhay niya araw-araw, victory. Si Jesus lang po ang pwedeng magbigay ng victory sa buhay natin. Regardless of any situation, regardless of any kinds of economy that is shaking the world, regardless of mass employment, regardless of closure ng mga businesses, regardless ng krisis na nagaganap sa buong mundo. Yan po sabi ng 2 Corinthians 2:14. Now, thanks be to God, who always leads us in triumph or in victory in Christ. Who always leads us in victory in Christ. Amen. I love that. Who always leads us in victory or in triumph in Christ. Saan po tayo dinala ni Jesus? Victory. Monday to Sunday, January to December. Magmula nung naisilang ang bawat isa sa Espiritu Santo at ang Panginoon ay sumaiyo. Hindi na po titigil yun. Habang panahon na po yun. Inuulit ko, anuman po ang kalagayan ng mundo, ang tagumpay na yan ay hindi pwedeng mawala kasi hindi siya galing sa mundo at kung kaninong tao, galing siya kay Kristo. Ang tanging reason, now look and watch please and listen, ang tanging reason para siya mawala ay pag nawala ka kay Kristo. Yan lang po ang dahilan. Ulitin natin ha. Ang tanging dahilan para mawala ang tagumpay na yan sa buhay mo. Ano man ang sitwasyon ng mundo, ano man ang gawin ng dyablo, isa lang. Pag nawala ka kay Kristo. Pero habang na kay Kristo ka, hindi nawawala yan. At habang sumusunod ka kay Kristo, i-enjoy mo yan. Ulitin ko ha. Walang kakayahan si Satanas at mga demonyo para tanggalan ka ng tagumpay. Idagdag pa, yung gustong mag-alis ng tagumpay mo, nating talo na si Satan. Walang kakayahan ng mundo at ang krisis ng mundo, kahit sino pang tanggalin ang tagumpay natin. Mawawala lang yan. Ano man ang sitwasyon ng mundo, mawawala lang yan pag nawala ka kay Kristo. Pero pag hindi ka nawawala at patuloy kang sumasa kay Kristo at sumusunod, yung tagumpay mo hindi pwedeng mawala. So, ilagay po natin sa simpleng comparison. Habang patuloy kang sumusunod, yung tagumpay mo, mai-enjoy mo. Pag sumuway ka na, diyan, papasok ang kabiguan sa buhay. Diyan, papasok ang pagkatalo. Let us learn from Israel as a nation. Kahit gaano karami kaaway nila, pag sila po sumusunod, panalo sila. Pero kahit konti lang po ang tao ng AI, in Joshua 7, konting-konti, mahina ang military. Kulang sa military might dahil sa pagsuway nila, talo sila. Dahil hindi sumasama ang Diyos. Mahirap makibaka sa lakas mo at ang asa mo, movement coalition, pinag-aralan, pera, politiko at kung sino pang tao. Mahirap. Dahil limitado magagawa nila.
Pero pag si Kristo pinagalaw mo na nakatira sa iyo, at sa pagsunod mo, siya pa yung magmamanifest ng kanyang sarili. I-express yung kanyang power, yung glory, i-manifest yung kanyang might. Kahit anong gawin ni Satan, wala siyang pag-asang talunin ka. Kaya sabihin po natin itong lahat ng napakalakas, malinaw po sa akin ng comparison. Kaya hindi ako susuway. Ayoko ang matalo. Ano man ang sitwasyon, ano man ang utos ng Diyos, susunod ako. Dahil gusto kong palaging manalo. Amen. Amen. Now, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ and through us diffuses or reveals or manifests the fragrance of His knowledge in every place. Ano pa po ang kailangan po ng lahat? Glorious, powerful, supernatural life. Kung bakit nga po nagpupunta po marami sa magic, sa tuning, tarot reading, hula. Kasi naghahanap po mga tao po ng ibang bagay. Sawa na sila sa ordinary. Kung bakit marami pong nadadaya ang diablo at mga demonyo na napapaniwala ang marami na ang rebulto ay nagsasalita. Si Mariang patay na ay nagpapakita ng buhay, may aparisyong tinatawag. At yung mga puno ay may tinig na narinig doon sa puno. Amen. E pinapaniwalaan nilang mga anghel yun, o pamilya nila, o mga santo, o kung sino pa pong Diyos na para sa kanila yung nangusap. Dahil naghahanap po sila ng isang buhay at isang karanasang higit sa natural. Kung bakit nag-i-involve po sila sa occultic practices, sa Satanism, nagaya po ng mga Romans, ng mga Greek, ng mga pagan nation na nakasurround sa Israel. Dahil naghahanap po sila ng isang bagay na higit sa normal. At the same as usual na buhay. Kung bakit nag-involve sila sa yoga, reincarnation, at maraming tradition, at papalit-palit ng religion. Dahil naghahanap po sila ng isang bagay, isang buhay at pangyari o isang event na higit sa dati nilang ginagawa. Wala pong panggagalingan nun. Walang pagkukunan, walang pagmumulan, si Jesus lang. John 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace in the world. You will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Sinasabi po ni Jesus na sa mundo may krisis, may problema, may tribulation. Pero tinanggalan ko siya ng power laban sa inyo. Hindi na kayo po pwedeng saktan nito. Yun po ang glorious life, powerful life, supernatural life. Kaya marami nagtataka, ano ba yan? Grabe yung naganap na crisis. Tawag nga nila pandemic dahil dito sa COVID-19. Ano ba yan? Yung mga taga-oras ng himla, sobrang yaman. Pinagpala lahat. Ibang-iba yung nangyari sa kanila. Maraming fellowship, maraming mga churches, maraming bishop, mga pastor, nag-resign sa pagpapastor, nagtrabaho, nagbenta ng mga ari-ari sa sakyan, pero mga taga-oras ng himala, pinagpala, nagkaroon ng maraming ari-arian, blessed na blessed. Yung iba, nagsara ng mga churches, yung GCIC, magmula na mag-lockdown hanggang ngayon, buhay na buhay. Hindi nagsara. At yung iba, nabawasan ng member, nagsara kasi hanggang ngayon, sarado sila. Yung oras ng himala, biglang dumami, yung pagdami worldwide. Ano ba yan? Ano ba ang sikreto ng mga yan? Wala lang kami sikreto, sinisigaw namin araw-araw para pumunta po kayo sa naranasan namin. Sino ba sikreto namin, sinisigaw namin araw-araw? His name is Jesus Christ. Amen. Naalala ko po na kami pinagpunta po ng Rome. Meron pong taong lumulutang doon sa ibabaw ng hangin. Dumaan po kami, naglalakad kami. Nanonood po siya ng mga tao po ron sa Europe, sa Rome. Sabi ko, anong klase itong kalukuhan to? Sabi ko kay Nanay Ellen sa mga bata, rapid yun. Tignan natin kung anong kalukuhan ginagawa ng diablo rito. Nakalutang po siya sa ibabaw ng hangin. Kung ano pong pinagbubulong niya. Tumayo po ako sa tapat niya. May mga tao po, bilib na bilib sa kanya, naghahagis ng pera. Kalsada po yun sa Rome. Malapit sa Rome Coliseum. City po mismo. Ahagis ng pera. Ang dami niya pong pera. Ako po yung nakatayo sa harap niya. Tahimik, nagsasalita. Kuramba, kutakatamashakatak. Sabi po nung nakalutang sa hangin. Tatagalugin ko po, English po salita niya. Sabi niya,
May makapangyarihan dito, pwede bang umalis kasi babagsak ako rito eh. Amen. Sabihin, mula sa pagkalutang babagsak daw siya ron sa sa semento. Meron daw makapangyarihan nakatayo sa harap niya na dapat umalis. Amen. Wala namang ibang makapangyarihan doon eh. Sino ba nakatayo sa harap niya? Punta naman ako isang bayan sa Batangas. Pero puro nagmamagic na espiritista, albularyo yung mangkukulam. Pag dumadating yung gabi, yung gunting, lumulutang. Tuwan-tawa yung mga tao ron. Baryo po yun. Pag alas 6 na, pagtunog na po ng kampana ng simbahan, sabay orasyon ng mga manang, labas na po yung albularyo espiritista mangkukulam. Yun yung mga taong bayan pagkakain ng hapunan. Siyempre sa probinsya, magang nakain mga tao kasi wala namang kuryente. Magang tumutulog. Doon na po sila. Kararating ko lang po doon. Madaling araw ako dumating. Tapos nung araw na nag-demo po siya ng kalokohan niya. Lumabas ako. Kita ng mga tao, migot yung gunting. Sabi ko po ron sa tinira naming bahay. Sabi ko, ano to? Sabi niya, Apostol, ano yan? Pangkaraniwan na rito yan. Kumbaga ba sa siya sisimo namang kukulang, pinapasaya yung mga taga-baryo sa kanyang magic. Dito mayo ako ron. Ginapos ko, bumagsak po yung gunting. Bumagsak. Bakit ba lumulutang yung gunting lingkod ng Diyos Tatay Apostol? May demonyo yung nakatayo ro. Hindi naman nakikita ng mga tahawak yung gunting. Ginapos ko yung demonyo, kinasakot ko, bumagsak yung gunting. Sabi ng mangkukulam at mangkukulang espiritistang, sabi niya, may makapangyarihan dito, hindi ko kaya. Pwede mo umalis ka para makapag-trick ako. No way. No way. No way. At magmula po noon, nasira po yung laro puro sa baryo na yon. Wala na po ng power albularyo, ginapos ko yung demonyo. Yan ang supernatural life. Apostol, paano mo nagagawa yun? Excuse me, hindi lang ako gumagawa na ng buong oras ng himala. Nang sabi ko, hindi lang ako gumagawa na ng buong Jesus is our shield. At lahat ng mga bishop at pastor at fellowship sa buong mundong nasa covering at leadership ng end time apostol. Kami lahat gumagawa nun. Bakit nyo nagagawa yun? Si Kristo na nakatira sa amin ang dahilan. Siya yung aming glorious, powerful, supernatural life. Anong sabi na Acts 1:8? When the Holy Spirit will come upon you, you shall receive power. That's it. Naging powerful tayo dahil ang Diyos sumaatin. Hallelujah. Naging glorious tayo dahil ang Diyos sumaatin. Naging supernatural tayo dahil ang Diyos sumaatin. Amen. Kaya nung dumating si Philip sa Samaria, lahat ng magic, pengsu, gimmick ni Simon na mangkukulam at lahat ng kanya pong mga orasyon at pandaraya, nawasak lahat. At nagulat siya kasi yung mga pilay, lumakad. Mga bulag, nakakita, bingi, nakarinig. Lahat ng Himalaya, naganap yung mga demonyo, nakakampi niya, naglabasan sa katawan ng mga taga-Samaria. Dahil ang ginawa ni Philip, pinangaral si Kristo. At si Kristong pinangaral niya, minanifest ang kalawalhatian niya sa pamagitan ni Filipe. At ang lahat ng dakilang bagay ay naganap sa Samaria. Amen. Dumating si Pablo sa Malta, pinagaling niya lahat na may karamdaman. Wala pa si Pablo sa Malta, yung mga taga-Malta, pagan lahat. Nung umalis si Pablo, Kristiyano lahat. Ang sabi ko, lahat ng tao sa Malta, 2 oras ang layo sa Cyprus. Pwede mo siyang biyahe ng eroplano tsaka ng speedboat. 2 oras lang po ang layo. Malayo pa po yung Baguio. Amen. Lahat ng tao po sa Malta, pagano. Nung umalis si Pablo, lahat ng tao mula roon sa ship, naging Kristiyano, naging taga-oras ng himala. Hindi lang sila namulagat, nakinagat ng ahas yung apostol, hindi tinablan. That is a glorious life. That is a powerful life. That is a supernatural life. Hindi tinablan ng kagat ng ahas, tapos pinagaling yung ship nila at lahat na may karamdaman pinagaling. Anong klaseng buhay yan? That is a glorious life. That is a powerful life. That is a supernatural life. At sino po ang susi? Say it. His name is what? Palakpakan po natin ang Panginoong Hesukristo. Amen.
Now listen, John 10:17, 18, 19, and 20. Then the 70 returned with joy, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. And Jesus said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority. Sabihin natin lahat, I have the authority to trample on serpents and scorpions, si Satan at mga demonyo, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So ito po yung glorious, powerful, supernatural life na dala natin. Meron tayong authority, meron tayong power, at meron tayong immunity. Hindi lang tayo may power at authority laban kay Satan at mga demonyo, kundi tayo po ay may immunity laban sa gawaan nila. Pwede silang tablan ng power at authority natin, pero yung gawa nila hindi tayo pwedeng tablan. 20, nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Nagpapaalala ang Lord, o meron kayong power, may authority kayo, may immunity kayo, pero manatili kayong humble. Huwag kayong gumaya sa marami na nagka-power at authority, ginamit yung para kumita ng pera, nagpabayad. Amen? Nagpabayad. Yung prayer nila may bayad, yung healing may bayad, yung miracle may bayad, yung oil may bayad. Sabi, pag pinahira sila ng langis, may bayad, nagpabayad. At naging palalo, naging hambog, lumaki ulo, yumabang. So Jesus said, huwag kayong gagaya ron. Kasi mawawala yung power niyo at authority. Kasi pag naging proud kayo, magkakaroon na access si Satan kasi nature niya yan. At huwag niyong kakalimutan, yung power at authority niya hindi galing sa inyo, sa akin. Kaya ako ipagmalaki niyo, huwag yung sarili niyo. The more na puno ka ng power, puno ka ng authority at meron kang immunity, hindi ka tinatablan ng gawa ng diablo, manatili kang humble. For the more you live a humble life, the more Christ is exalted. Amen. Kaya lagi kong sinasabi pag may nagtanong at ako yung nagtanong, o sino nagpagaling ng mata nyo, ng tenga nyo, ng karamdaman nyo, ng cancer nyo, sino nagpatay sa inyo sa wheelchair? Sabi ng marami, ikaw, hindi ako. Si Kiritong sama sa akin, siya lang ang manggagamot. Wala lang iba. At ako yung assistant nurse. At hindi lang ako yung assistant nurse. Lahat ng taga Jesus is our shield. At lahat ng mga bishop at pastor at mga pelis sa Pilipinas, buong mundo na nasa covering na apostol. Lahat sila. Eh gumagawa ng ginagawa ko. Kagabi po, marami akong kausap ng mga pastor. Sabi ko sa kanila, ako ang Jesus Shield, walang tigil na nagliligtas kahit di ako bumibiyahe. Ang buong Jesus Shield Worldwide Ministry, grabe ka ako yung pagliligtas na ginagawa ng buong Jesus Shield, bawat chapter sa buong Pilipinas at buong mundo. May bagyong, may ulan, nagliligtas ka ako kami. At pag nakita nila sa isang bayan, sa bundok, sa bukid, may nakakadena, demon possessed. Pag nakarating nga ako dyan ng mga taga-Jesus, isang taga-oras, nangyayamala yung nakakadena, napaliguan na, wala na roon sa kadena, malaya na, nagpupuri na sa Diyos, deliver na. Kaya kahit ako hindi ako bumibiyay sa buong Pilipinas, tuloy ang kaligtasan. Kasi pinalaki ko ang Jesus is our Shield na mabuhay kagaya ng Panginoon at gawin ang ginawa ng Panginoon. Yan ang kailangan ng church, hindi umasa kung kani-kanino. Maging kagaya ni Kristo at gawin ang ginawa ni Kristo. Kaya nung mamatay ang mga man of God na mga unang panahon, kawawa ang mga umaasa sa pagdating nila at pagbabalik dahil namatay na sila. Wala nagpatuloy nung ginagawa nila dahil hindi sila tinuruan na maging kagaya ng Lord at gawin ang ginawa ni Jesus. Hindi po pwedeng gawin ni Tatay Apostol yan. That is a wrong Christianity, wrong kinds of theology, wrong kinds of discipleship training. It's wrong. Ang tama ay yung mandate ni Tatay. Turuan ng lahat maging kagaya ni Kristo para kahit patay na si Pablo, tuloy ang kaligtasan ng buong mundo. Ang sabi ko si Pablo, patay si Tatay, mararapture na buhay. Ang sabi ko sa kanila, nagpipray ka ako sa mga may karamdaman sa bawat bayan, barangay, baryo, bukid. Hindi ako. Hindi lang mga pastor, kundi pati Living Like Jesus Congregation at nag-aapoy ng mga kabataan.
Kasi, hindi ka ako masamang bumiyahe. Pero isa lang katawan ko, paggagamit ka ako tayo ng wisdom, mapapagod kayo. Pero naiintindihan ko kako kayo. Gawin nyo yung tungkulin ninyo kung ano-anointing nyo, pero tanggapin nyo katotohanan na ang maging kagaya ng Lord ay trabaho ko. Pinakilala ko po sa kanila ng gusto ko ano po ang ministry ng apostol, gaano kahalaga ang anointing ng apostol, ano ang calling ng apostol, in-educate ko po sila. Sabi ko, magsama-sama tayong magtulungang dali ng church sa maturity. Gawin nyo yung gusto nyo gawin, kung ano anointing nyo, gamitin niyo. Don't go behind your anointing. Pero huwag nyo nga kalimutan ang sinasabi ko, pag walang apostol, hindi siya magiging kagaya ng Panginoon. Hindi siya magmamature. At binuksan ko sa kanila yung mandate. At sila pong lahat ay tawang-tawa na nagsasabing, Amen. At meron po daw isang pastora, ang sabi niya, ako kasama na nga sa isang samahang ito, sabi niya, doon po yung leader ng samahan na yung katabi ko sa upuan. Sabi niya, member na nga ako ng samahang ito. Sabi niya, okay naman, pero parang may kulang pa. Sabi ko, yan ang katotohanan. Hindi lang ako, ikaw ang may sabi niyan. Maraming pastor sa Pilipinas at buong mundo. Marami ng sinamahan, okay naman yung nagtuturo, maayos naman, kahit pa paano masipag, nagmamahal, at dedicated, pero may kulang pa. Kasi yung kakulangan na yan, ako magpupuno. Ay, ito po sabi nila kagabi, sana buwan-buwan apostol, maturuan mo kami. Kahit linggo-linggo. At yung iba po, dinisciple ko po sa lamesa. Sabi ng isang pastor, nakakagulat. Yung kinukwento mo ngayon ko lang narinig. Amen. Bilis na bilis po sila. At yung mga asawa ng mga pastor, dinisciple naman ni nanay sa isang lamesa. At sabi ko kay nanay, sabi ko, love, huwag mga kalimutan, hindi ka lang nanay ng Jesus is our shield. Nanay ka ng church sa ibabaw ng lupa. Hindi ka lang nanay ng ating mga anak na pastora sa ministeryo natin. Marami independent churches dyan na walang tatay, walang nanay. Nanay ka nila. Mula ngayon, huwag mong kakalimutan yan. Kung ako'y tatay sa kanila, kahit di sila GCI shield, nanay ka. Pinaunawa ko po kay nanay at mag-ready ka na. Dahil palabas na sila. Sila po humingi kay nanay ng payo, problema sa ministry, problema sa pamilya. Sabi ko, hindi lang silang may ganyang kaso. Almost lahat. I have to say this, Jesus is our shield. Ang palad ninyo, may tatay na kayo, may nanay pa kayo. Ang kailangan ng church ngayon ay hindi po seminar, panibagong speaker, panibagong turo, panibagong prophecy. Ang higit na kailangan ng church ngayon, ang higit sa pangangailangan niya noon, ay leader, tatay, apostol. At piniliwanag ko kay nanay, sabi ko, alam mo, love, ito ka ako ang reason. At sinabi ko rin ito sa maraming mga pastor noon pa at uulitin ko sa lahat. Ito ka ako ang reason kung bakit ang church, ang nasa fivefold, walang tigil na nagsiseminar, nagme-member ng iba't ibang organization, iba't ibang movement, iba't ibang prayer organization, naghahanap ng mga prophecy, ng prophet, naghahanap ng mga speaker sa YouTube, sa Facebook, mga man of God, hindi lang Amerika, kundi buong mundo. Sapagkat naghahanap sila ng tutugon sa pangangailangan nila, mag-guide sa kanila, magka-cancel sa kanila, mag-aayos ng problema nila, mag-i-stable ng kanilang faith. Pero hindi sila nakakita. At talagang mahirapan silang makakita. Dahil trabaho yan ni Tate Apostol ng Jesus is our shield. Dahil mandate natin yan. Parang kayo. Tayo mga anak kong pastor at pastora, pati congregation na nandito ngayon noon, ganyan din kayo.
Pero nung makarating kayo kay tatay, natapos yung paghahanap niyo. Panay seminar ninyo, nagpipray ang mga speaker, naging close sa inyo, lagi kayong kino-communicate, pinipellowship kayo, binabanding. So kahit gaano kaganda ang kanilang ginagawa, di pwede nyo alam nyo may kulang. Naghahanap kayo. At nung minsan yung marinig si tatay, yung paghahanap natapos. At yan yung pinapaliwanag ko sa mga pastor at mga bishop. Tinawag kayo ng Diyos. Lahat ng kailangan yung tulong, andi dito ako. Pero yung trabaho ko, hindi nyo pwedeng gawin. Kahit iwin nyo sila at 1,000,000 maging kongregasyon nyo, kung hindi sila magiging kagaya ng Panginoon, hindi kayo victorious. Kaya maglibot kayo sa Pilipinas at buong mundo, mag-seminar kayo na mag-seminar, magturo kayo na magturo. Kung hindi sila maging kagaya ng Panginoon, hindi kayo victorious. And let me remind everybody, ang papakasalan ni Jesus ay hindi baby, hindi kindergarten Christian, hindi prep Christian, ang pakakasalan niya kagaya niya at yun ang trabaho ko. Naunawaan na po nila ang katotohanan. Amen. And I'm here to tell you, dinalaw ako ng Diyos kanina. Grabing iyak. Hanggang sasakyan. Pagpasok ko ng room, dinalaw ako, paglabas ko, kausap si nanay. Kinukwento ko kay nanay sa mesa, umiiyak ako. Pagpasok ko na naman, para maligot mag-bis, dinalaw na naman ako ng Lord. Paglabas ko room, sabay kami bababa ni nanay, sa kanya elevator, kinakwento ko na naman sa kanya. Ng elevator, umiiyak ako. Huwag tayong tumigil na manalangin, Jesus is our shield. Nag-pray tayo ng gusto. Ilang tulog na lang, magiging malinaw na sa buong mundo ang apostolic era. Mag-pray tayo ng gusto. Mabuhay tayong banal at malinis. Magpakalalim tayo sa pamumuhay kagaya ng Panginoon. Anong sabi sa iyo ng God the Father, Tatay? Ito ang sabi niya. Anak, palabas na sila. Palabas na ang church. Papunta na ako sa kanila. So get ready, Jesus is our shield. Ang sabi ko, palabas na ang church. Patungo na ako sa kanila. Dahil pag uwi ko, puno ako ng kabigatan, bagamat puno ng kagalakan. I pray and I weep and I cry. Sabi ko, Father God, i-lead mo ako, i-guide. I want your wisdom. Kung paano aabutin ng church at anong gagawin. Lalo na pag nakakausap ko ang lahat. Ayokong kulangin, ayokong sumobra. I-guide mo ako. Sa lahat ng prayer kong yun, magmula noon hanggang ngayon sinasagot ng God the Father. At yun ang reason kung bakit niya ako dinalaw. Yun ang sagot niya. At sa dami ng pinaabot niya sa akin, pati visitasyon, kinukulot ko na lang siya. Palabas na ang church. Patungo na sa apostol. Patungo na tayo sa kanila. Inaantay ng church sa buong Pilipinas at buong mundo ang pagdating ni Tatay Apostol. At inuulit ko, in love and respect sa lahat ng nasa fivefold at professional na mga Christian na nagtuturo. Ang leader ng church at tatay ng church ay hindi architect, hindi engineer, hindi pastor, hindi teacher, hindi evangelist, hindi government official na nagtuturo. O ano pang profession meron siya. Ang leader at tatay ng church ay apostol. At sinabi ko sa kanila yan, pinaliwanag ko na hindi natin ito pwedeng i-reverse. Yan ang katotohanan. Isn't God so good? At nilagyan ako ng Diyos ng napakalaking pag-ibig na higit pang mas malaki sa dala ko noong 1992.
para sa mga pastor pababa sa church. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, Jesus, ilang tulog na lang, apostolic era, full blast, ay hayanagay ng buong mundo. Ang nakikita niyang ginagawa ni Tate Apostol ay napakaliit. Wala pa kayong nakikita. At sa dadating na taon, marami kayong makikita ang hindi niyo nakita noon. Marami kayong marinig na hindi niyo narinig noon. At marami kayong mararanasan hindi niyo nararanasan noon. Nabinigyan ako ng load ng revelation kung anong gagawin sa lahat ng mga churches sa bawat bayan sa buong Pilipinas bilang na ang araw ng mga namumuno sa church na walang karapatang mamuno bilang na ang araw. Hindi po pwede ng church ay mapabayaan. Siya ang unang dahilan kung bakit babalik si Jesus ang church. At mapalad tayo na awa ang Diyos sa atin. Binigyan tayo ng kaawaan at kahabagan na ang church ay anakin. Kailangan maintindihan ng church kung anong Jesus is our shield. Kailangan maunawaan ng church kung ano talaga ang ministry ng apostol. 1 John 5:4-5, For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Ang ganda pong tanang, sino raw po yung nakaka-overcome sa mundo, kay Satan, sa mga demonyo, kahirapan, sakit, karamdaman, bagyo, lindol, tsunami, tidal wave, COVID-19, wala pong salot ng sakit yan. Wala pa pong krisis na meron ng mundo. Sino po? Sila lamang na sumakay Kristo. Sila lamang na samampalatayang si Kristo ang anak ng Diyos. Sila lamang na pinagharian ni Jesus. Wala na pong iba, sila lamang. Hindi ko po alam kung gaano kadami ang religion sa buong mundo. Ang alam ko, meron pong 197 nations sa buong mundo na bumubuo ng United Nations. At isa pong observer ay pang 198, yun po ang Vatican na nasa Rome. Yun po ang alam ko. At alam ko po sa out of that 197 nations worldwide that make United Nation, marami pong religion yan. Pero malinaw po ang sabi ng salita ng Diyos. Sila lamang na ang salvation ay biblical, ang overcomer. Out of 8 billion na tao sa ibabaw ng lupa, ang tanging overcomer ay yung na kay Kristo lamang. Huwag natin kakalimutan na yan. Ulitin natin. Sa loob ng 8 milyong tao sa buong mundo, ang pagtagumpay lang at nagtatagumpay at nabubuhay sa tagumpay ay yung na kay Kristo lamang, yung nagpa siyang maging kagaya ni Jesus. Amen. Huwag natin kakalimutan yan. Hindi ko sinasabing baka magtagumpay. Ang sabi ko, ang tagumpay lamang. Tinanong nila ako, sabi na isang pastor, na very honest at sincere sa kanyang tanong. Apostol, meron pa bang dadating na malalang crisis? Sabi ko, nung dumalawin ako ng Lord ng 2011, nung March, sinabi niya na sa akin, ang crisis hindi titigil. Kaya ako, ang buong GSI Shield, kami nagtataka, kami nagaganap na crisis sa buong mundo, sa iba't ibang yun kaparaanan na pataas ng pataas. Ang tawag ko nga ako dyan, from tribulation to the great tribulation period and to eternal damnation in hell. Kung wala ka sa Lord, yan. Hindi ako na siya o ang Jesus is our shield. Kasi sinabi na ng Lord And to be honest kung mayroon pang pandemic o salot na magaganap sa isang taon, walang problema sa amin yun. Ang concern namin ay paano ililigtas ang tagamundo at paano i-revive ang church. Amen. Ay kung bakit hindi ako masyadong concerned kung ano pa ang dadating kasi wala siyang power laban sa amin. Pero meron kami sobrang power laban sa kanila.
You see that? Kaya ano pa ang dadating? Dumating siya. Pero pag hindi siya sa Diyos, papaalisin namin. Gusto niya pumasok sa Pilipinas? Kung makakalusot at makakapasok, papalabasin pa rin namin. Tapos nagtanong naman yung isang leader. Sabi niya, yung same-sex marriage, malapit nang maipasa yan. Sabi ko, hindi pwedeng ipasa yan. Bakit? Hindi kami pumapayag. At diniin ko po ng 3 ulit ang salitang, hindi siya pwedeng pumasa, hindi kami pumapayag. Yan ang mga taong alam na siya may power, may authority, at sobra ang kanyang kapangyarihan laban sa lahat ng gawa ng diablo at kasamaan sa ibabaw ng lupa. Kaya nga ako magmula noon, nire-refile sa Congress yan, hindi naman nakakapasa kasi hindi kami pumapayag. At hindi rin ako nagtataka kung ang mga komunista ay nagbabaan na mula sa bundok patungo kay Kristo sa gobyerno at mamamayang Pilipino at pagiging mapayapang mamamayang Pilipino. Dahil hindi kami pumapayag na sa bundok, sa lupa at sa tubig baghari ang gawa ni Satan, hindi kami pumapayag. At pinakita namin ang hindi namin pagpayag sa pamamagitan ng pananalangin because we reign through intercession. Pinakita namin ang hindi namin pagpayag sa pamamagitan ng paggamit namin ng aming power and authority because we reign by using our power and authority again and again and again and again and again. Pinakikita namin ang hindi namin pagpayag sa pamamagitan ng pamumuhay namin ng buhay ng Panginoon at paggawa ng mga ginawa niya. At yun ang kinakatakutan ni Satanas. Hallelujah. Pinakita namin ang hindi namin pagpayag sa pamamagitan ng walang tigil na pag-aayunom. Sabi ko ngayon, 5 nagpo-40 days, hindi kami pumapayag. Hindi pa kasama dyan yung nagto-21, hindi pa kasama yung nag-aayunom araw-araw, hindi kami pumapayag. And to conclude, hindi kami pumapayag sapagkat alam namin kung sino ang authority, ang power sa lupa, alam namin. Mula sa pagpasok ng January, susunod na mga buwan, kung susunod kayo, talakaran nyo ang turo ko, expect a heavy visitation from the glory of God. And please, let me explain it. Let us be careful na sino man pong prophet ang nagpa-prophecy o meron pong supernatural ministry sa buong mundo, author ng libro, ano man pong klaseng libro, sabihin natin totoo lahat yan. Siya po'y man of God, author, historian, o may tawag o ano pa pong klase po ng title, meron siya in love and respect to everybody, but please let me warn the church. Huwag po natin ipaliwanag kung ano ang move ng Diyos, hindi mo may papaliwanag. Be ready to be invaded by God. Huwag mong ipaliwanag sa Diyos kung gaano kalakas siya, hindi mo siya madidefine. Ang pwede ko lang sabihin, 8 times greater and stronger, pero in degree, intensity, wala akong idea. Isa lang ang alam ko, matatapunan tayo ng buhay ng Panginoon. Si Kristo makikita, magliliwanag tayo. At lahat ng iba lang, hindi pa nakita ng mundo at anghel sa langit at mga demonyo sa impyerno, makikita nila. Yan ang nag-aantay sa atin. Ngayon, dominion po natin ay datamaan ng kalawakan, ang kalupaan, pati po ang katubigan. The greatest power of God will be seen in heaven, in earth, and in the sea. At kahit nakukonti yung tinabi at isda, when we pray, dadami yan. Lahat ng supernatural ay mararanasan natin. Supernatural power, provision, protection, it's supernatural. At habang ang mundo ay naghihirap,
ang Jesus Eye Shield ay naging trilyonaryo. Hallelujah! At wag po tayong papayag na tumanggap ng surplus at ng junk. Every good and perfect gift comes from above. At yan ang nag-aantay sa inyo. Huwag tayong gumaya sa maraming hinahanap ang blessing gadget. I will command. I will command blessing to come to you, to your family, to your fruits and vegetable, to your farm, sa iyong palaisdaan, sa iyong prutasan, sa iyong gulayan, sa iyong bigasan, sa iyong lalagyan. I will command the blessing. Tulog ka o gising ka, I will command. Kada pagsunod mo, I will command the blessing. Are you hearing me? Jesus is our shield. Kaya huwag ka magtamot ng first fruit mo tayo offering, obey God, because God will command. And God said, pag lumusob yung kaaway nyo sa 100, sa laki ng takot sa inyo dahil sila'y gagabi ko ipapaya, sila'y tatakbo, 700 yung tatakbuhan nila sa laki ng takot sa inyo. Lumusob na isa yung tinahanan. Nung sila inyong dinigma, sila lahat ay naglipasan sa takot, nagalpasan sa takot at nilagyan ko ng takot laban sa inyo. Sila kayo tumakbo, naghahanap ng 7 kalsada, hindi alam kung saan pupunta sa laki ng takot sa inyo. Pag dinusob kayo ng kaaway ninyo dahil sumusunod kayo, I will give you victory. At talagyan ko ng takot ang mga kaaway sa puso laban sa inyo. Jesus is our shield. Ang nag-aantay sa atin ay greater, greater, more greater things from heaven. Our glory days are now. And lastly, naghahanap ka ng security, safety, at siguradong kaligtasan si Jesus lang ang magbibigay niyan. Amen. Sabi niya sa Matthew 28, verse 20, tapos siya i-commission ng mga apostle para pangunahan ng church worldwide. He said as he goes on, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always. Hallelujah. Hindi tayo mahayong tayo lang kasama natin siya kahit saan tayo pumunta. Amen. Hebrews 13:5, let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. Jesus said, hindi kita iiwanan. Hindi kita papabayaan. Ang sabi ko, Jesus said, hindi niya tayo iiwanan o papabayaan. Colossians 1:27, si Kristo, na pag-asa ng buong mundo, nakatira sa inyo, ibigay niyo sa kanila. Hallelujah. Galatians 2:20, hindi na kayo nabubuhay para sa sarili. Si Kristo na nagligtas sa inyo, yung buhay niya, ang kinabubuhay ninyo, yung buhay niya, ang sumasa inyo, kayo na ikabuhay ninyo. Yun ang kinakatakutan ng dyablo, kaya kahit kayo pumunta, panalo kayo. Anong sabi ng 1 Thessalonians 4:13 and 18? But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Now watch this, verse 16. For the Lord himself will descend from heaven with a shout. Hallelujah. With a shout. Bago tayo kunin ng Panginoon sa kanyang pagbaba, siya po'y hihiyaw. Amen. Tayo lang ang makakarinig nun. Ang mga nabuhay na banal malinis, na natili kay Kristo at nabuhay kagaya niya, saan naman siyang sulok ng mundo, sila lang po makakarinig nun, tayo lang. Hindi siya marinig ng sino mang tao sa ibabaw ng lupa, lalo na yung backslider. At magnanakaw ng tithe offering at sumusuwa, hindi niya marinig yan. Tayo lang makakarinig, the Lord will shout. Amen. At pagkatapos po ng shout ng Lord with the voice of an archangel and with the trumpet of God, tatlo po yung naganap. The Lord will shout. Kasama po ng tinig ng archangel, and that is Michael.
and with the trumpet of God. Ayun po yung mga trumpet na ginagamit po ng mga angel sa langit. Di ba? Pag meron pong victory na gaganap, celebration, nagtatrumpet. Di ba? Nagtatrumpet sila, yan po yun. Alang sabi po ng Biblia, lahat daw po na namatay kay Kristo ay babangon. At ang sabi ng verse 17, tayo po na buhay pa. At sila po na bumangon ay sama-samang sasalubong sa kanya sa kalawakan upang siya po ay katagpuin sa atmosphere or in the air at tayo po ay sasakay niya habang panahon. Therefore, comfort one another with this word. Now, I will take 3 words. Number 1, the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Yung ikalawa po with the voice of an archangel and with the trumpet of God. Bibigyan ko po hindi yung salitang with a shout. Tatay, ano po ba yung isisigaw ni Jesus? Anong isisigaw ng Lord sa pagbaba niya? Ito po naintindihan ko, ito po yung sasabihin niya. Dumating na ako, aakyat na kayo. Amen. At uulitin po ng archangel, ito na, Panginoon, dumating na, aakyat na kayo. At tinurpeta po yun ng mga angel. Habang ano po'y sumisigaw, sumasangay yung archangel at tinihay ko po yun. Tinatrumpet po ng mga angel yung pagbabanal habang siya po'y bumababa tayo umaakyat. Amen. At ito po ang marinig na aral ng church at ng buong mundo sa isang taon. The greatest event that is about to happen in this end time in the world. At tatabunan niya ang lahat ng event na naganap sa ibabaw ng lupa. Hallelujah. Glory to God. And I'm closing. 1 John 4:17. In this world, we are like Jesus. Hindi sa langit. Hindi sa kung kailan pa. It is a now word in this world. Ngayon na. Araw-araw we are like Jesus. Araw-araw. Kaya araw-araw, nabubuhay tayo sa bukas na langit. Araw-araw, powerful tayo. Araw-araw, glorious tayo. Araw-araw, supernatural tayo. Araw-araw, mighty tayo. Araw-araw, blessed na blessed tayo. Araw-araw, victorious tayo. Araw-araw, overflowing tayo. Araw-araw, satisfied tayo. As we serve and obey the Lord, we will spend our days in prosperity and our years in pleasure. Our glory days are now. We will enjoy it and share it to this nation and to the world. And we will bless the church and make the church like Jesus. For in this world, we are like Jesus. Amen. And we will give all the glory. We will give all the honor. We will give all the praise to Him who is worthy forever, whose name is Jesus Christ. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.